Bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magbigay ng pagpapakilala mga kapatid. At syempre magbibigay sila ng konting preview sa kanilang patutunayan. Ano yung patutunayan nila? At syempre ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin, affirmative, pakilala ka. Mga kapatid, isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Mga kaibigan namin, happy week sa ating mga kapatirang mga Adventist, Pakset Bunong sa ating mga kaibigang mga Katoliko. At tayo ngayon ay patutunayan natin na ang lahat ng Second Vatican Popes o yung Vatican II Popes ay lahat mga heretics and schismatics, no? Dahil ito pong paksa namin, ito po talaga ang reason, mga kapatid, ng aking departure from the newly sect of the Novus Order Church ng Vatican II. No? It's a modernist Rome. So hindi tayo papayag, mga kapatid, na it is a striking apostasy from the sacred tradition, mga kapatid. So tayo ay patutunayan natin yan at syempre, inaasahan natin, mga kapatid, sa ating mahusay at talagang tinitingala na Bishop Delegated Roman Catholic Apologist and International Debater, Brother Alvin Ditamundok, na kanyang matututulan yung ating ilalatan. No? Ang inyong pong malita lingkod, isang ordinaryong miyembro ng Seventh-day Adventist at layman at baguhang kapuluhista ng aming church, ay tatayo po sa panig ng katotohanan, mga kapatid. So yun lamang po at maraming salamat at God bless sa atin. Okay, that is Brother Denmar Santiago, mga kapatid, ng Seventh-day Adventist. At alam niyo naman, si Brother Denmar ay dati ding Katoliko and he is very passionate din noon. So, I am very excited din dito sa topic nila. Brother Denmar, mga kapatid, ay debater ng SDA. Marami na din siyang debate dito. So, please, mga kapatid, mag-share kayo kung gusto nyo yung mga ganito. So, syempre, pakilala din natin ang tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Good evening sa lahat at maraming salamat ulit sa ating Chief Admin dito sa Russia TV, si Bad Russia. Tapos sa ating katunggali ngayon, who is also my friend, si Bad Denmar Santiago. Maraming mga Katoliko nagreklamo, Bad Alvin, huwag mo na lang pansinin si Denmar. Sabi ko, no, we need to discuss these things kasi importante to. Kasi this is the stand of traditionalism. Bagadamay na lahat ng mga traditionalist dito sa panindigan ni Bad Denmar. But still, I'm positive. I'm hoping that sa after ng aming mga dialogue, sa kadami namin ng debate, one day in the future, Badenmar would come back again to the Catholic Church. So I'm hoping again that Badenmar would go back to the Catholic Church. I will be the first one to welcome him again. Badenmar, no? Ganyan ang prayer ko and my hope for you personally. So dito, we will learn many things from here kasi si Badenmar, he is prepared for this debate. Meron siyang slides dyan and we will see if he really understands what he is preparing for. So again, I will stand for the RCC and then I will be the negative side of this debate. Good evening once again at balik sa iyo, Bad Russia. Okay, Alvin Gitamundok, mga kapatid, syempre. Isa na itong legendary sa debate, mga kapatid. Hindi pa uso yung mga ganitong Facebook. Nandyan na siya doon sa, nakikita ko pa siya noon sa parang sa plaza ba yun, at meron din siyang debate na malakihan kay sa Iglesia ni Cristo. So hindi kayo magsisisi, mga kapatid, pag si Alvin Gitamundok talaga yung tatayo, mga kapatid. At once again, Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church, mga kapatid. So dako na tayo, mga kapatid, sa ating debate again, mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na lahat ng Second Vatican Council Popes ay heretics and schismatics, mga kapatid. At Brother Denmar, medyo maliit yung slides mo, bro. Wait lang. Wait lang. Ano ba nangyayari? Okay, ulitin ko. Sige. I-close mo muna yung share. Yan. So, mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Siyempre, ito yung mga ganitong usapan.
ganitong mga content mga kapatid. At pwede kayong mag-tag dyan sa inyong mga friends at mga kadebate, lalo-lalo na. At marami tayong matutunan sa dalawang magigiting na debatista na nandito. Okay na bro, Rasha? Yan, malaki na bro. Okay. Proceed ka bro, 10 minutes bro. Okay, yan. Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At muli po sa ating mga kaibigan na mga Romano Katoliko, Pax et Bonum. Okay, peace be with you. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, no? So, tayo ay patutunayan natin ang isang paksa mga kapatid na hindi ko talaga naitindig noon. Talagang pinagsisisihan ko kasi hindi po namulat ang mga Katoliko dito. There is a crisis in the church ongoing right now. No? Mabuti na lang SDA pagpapakilala sa akin ni Rasha, hindi SSPX. Anyway, so according dito sa Canon Law 751, let us define mga kapatid. No? Heresy is an obstinate denial or doubt after the reception of baptism of some truth which is to believe by the divine and Catholic faith. No, so ang heresy is pagdi-deny o pagre-reject ng isang katotohanan na nagmumula sa pananampalatayang Katoliko. At ang Sikhism, ang apostasy naman is total repudiation o pagtalikod sa pananampalatayang Kristiyano, no? At ang Sikhism ay ang hindi pagsunod at hindi pagsunod at pagtutol sa sinasabi ng Papa sa Roma, mga kapatid. Refusal of submission to the Supreme Pontiff or on communion with the members of the church subjected to him. No? So, in relation to the Catholic prophecy, mga kapatid, si Our Lady of Lazaret, noong September 19, 1846, ang sabi niya, the Rome would lose the faith and become the seat of the Antichrist. No, so ito po ang stand talaga ng Adventist na ang Rome is the seat of the Antichrist. No, so ito naniniwala ako dito sa apparition na ito, yung Lazaret, mga kapatid. No? Okay, so next natin. According kay Pope Pius X, no? Dito sa kanyang encyclical na E Supremi Apostolatus noong October 4, 1903, the church is at the present time, ano daw? No, more than in any past age, suffering from a terrible and a deep-rooted malady, apostasy from God. So ang Catholic Church daw ay under apostasy. Kailan yan 1903. So before Vatican II, nangyayari na, mga kapatid. No? So in the last days, ang sabi diyan, there may be already in the world the son of the perdition or the Antichrist, no? So, punta natin ito. Sino ba itong Antichrist na ito? Tandaan ninyo mga kapatid heresy ay pagtanggi sa katotohanan ng dala ng simbahang Katoliko. Ang apostasy ay pagtalikod at ang Sikhism ay hindi pagsunod sa Papa sa Roma. No? According dito kay Cardinal Ottaviani, the Novus Ordo Missae, no? Considering the new elements widely susceptible to widely different interpretations, which are implied or taken from granted represents as a whole in the details a striking departure. No? Tingnan mo, umalis. Departure from the Catholic theology of Mass. It was formulated in the session 22 of the Council of Trent. The canons of this rite definitively fixed at the time erected insurmountable barrier against any heresy which might attack the integrity of the mystery. So kita po ninyo, no? Tinutulan niya. Nag-departure. Means, ibig sabihin nag-apostasy. Itinanggi niya mga kapatid. Kasi when you become an apostate, you will become also a heretics. No? So, striking departure. Pag departure, umalis, nilisan. Therefore, nagsikisim din. So, iisa lang ang kahulugan ng apostasy, ng heresy,
and schismatic. So lahat yan mga kapatid, magkakamuka. No? Ngayon, ano pa sabi ni Ottaviani, ni Cardinal Ottaviani? Ito yung complete bewilderment on the part ng Novus Ordo. Yan. Itong Novus Ordo na ito, mga kapatid, okay, is a changes in the liturgy. Tingnan nyo po ito. Sa traditional Mass, it was 2,000 years of venerable usage. However, ang Novus Ordo inimbento 1969. Experimental pa. No? So, ang traditional Mass is a clearly sacrifice. Samantalang ang new Mass is a meal, which is against doon sa Old Testament theology. No? So, centered on God, ang Novus Ordo ay centered sa tao. Oh, kaya maraming abuses, mga kapatid. So, completely Catholic yung isa ay Protestant. No? According yung kay Archbishop Lefebvre, no, the Novus Ordo is a Protestant Mass. Okay? Now, dito makikita natin ang traditional Mass ay rooted from Pope Pius V sa kanyang Cuprinum. Ang Cuprinum, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay papal bull na naka-ex cathedra. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng baguhin, hindi pwedeng tutulan kasi naka-ex cathedra. However, ang Novus Ordo, mga kapatid, based sa Sacrosanctum, no? Sacrosanctum Concilium, no, na inimbento nga lang. No? Sino ba ang gumawa ng Novus Ordo? Yan ay si Annibale Boldini, no? Ayan, Archbishop in 1972. Sino pa? Si Pope Paul VI. Okay? Si Pope Paul VI. Sino pa? Mga protestante. Sino? Si Dr. George, si Canon Jasper, si Dr. Shepard, si Dr. Conet, si Dr. Smith, and Brother Max Torian. No? And some of them are from the Council of Churches, the Church of England, the Lutheran Church, and the Protestant Community of Faith. No? So according dito sa Cuprinum, mga kapatid, ito nakikita nyo sa aking screen, that is infallible. An infallible ex cathedra, no, papal bull ng Papa. Noon sabi, walang maaaring magbago sa matrix o kahit anong rite o kahit pa sabihin natin kung ano man yung mga seremonya, nire-recite na prayer sa Mass, hindi pwedeng baguhin. Ano ang nangyari? No? Ano ang nangyari? Binago nila. Kaya the Novus Ordo Mass is impregnated with the spirit of Protestantism, according kay Archbishop Lefebvre. No, an open letter to confuse Catholics, mga kapatid. No? Now, so tapos na tayo sa Novus Ordo. Kasi ang Novus Ordo, mga kapatid, ay yan po ay pagtutol doon sa Cuprinum at doon sa sabi nga striking departure from the Council of Trent. No? Okay, thank you. So dito si Pope Pius X, no, sabi niya there is a great movement of apostasy. May isang kilusan na nag-ano ng apostasya. Kilusan ito, no, August 25, 1910 sa kanyang apostolic mandate, no, si Pope Pius X. So ano itong kilusan na ito? Ito yung ecumenism ng Vatican II. Okay. Sino po ang mga nagpalaganap niyan? Hindi mga Vatican II popes. No? Ayan po, kita po ninyo, nagkaroon ng kontrahan. No? Una, sabi dito sa Unitatis Redemptio, no, at saka sa 1917 Code of Canon Law, yung isa sabi, yung non-Catholics ay pwede daw sumama sa prayer. Pagdating sa 1917 Code of Canon Law, Vatican I, hindi na pwede. Di nagkaroon ng kontrahan. Proof number 2. Ano pa sabi? Ang sabi dito, yung mga, dito sa Vatican II, yung mga nasa labas ng iglesia, no, ay mayroon daw life of grace, maliligtas. However, doon kay Pope Boniface, doon sa unang sanctum November 18, 1302, wala daw salvation yung mga nasa labas, yung nasa outside of the Catholic Church. Kontrahan na. Kita po ninyo. Ano pa? Yung mga separated brethren, according sa Vatican II, ay maliligtas or may
paraan sila ng kaligtasan. According kay Pope Leo the 13th, June 29, 1896, no? Sabi niya, sa church alone, doon daw matatagpuan ng kaligtasan. Hindi sa labas. Nako, kontrahan talaga. Ngayon, ano ba? Yung separated brethren daw, mga kapatid. Tinubos ni Jesus doon sa Vatican II, ha? Sa Vatican I, hindi. Bakit? Ang sabi dito, cannot share into the eternal life and will go to everlasting fire. Oh, hindi sila tinubos, kundi maiimpyerno. Talagang kontrahan talaga, no? Yung Vatican II, tsaka si Pope Eugene, okay, nabitin pa. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At tako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Thank you very much, Brother Rush. At sa ating katunggaling ngayon si Brother Denmar. Ang una kong tanong sa iyo, Brother Denmar, you quoted yung prophecy of Lassalle. So ang unang tanong ko sa iyo, is that an official apparition na merong approval from the Vatican? Yes or no? Meron yung approval o wala? Yes. Yes, kaya nga may order kayo of Lassalle, mga Lassalle brothers, no? May seminary pa nga kayo yan sa Cavite. Next question. Next question. Salamat na inamin mo, sabi mo yes. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, anong prueba mo, ebidensya mo? May sulat ba ang Vatican that giving na approval to that kind of apparition? Saan nga? Labas mo dito sa amin. This is categorical question. Meron ka ba dyan dokumento ng Vatican dito doon sa magisterium ng Simbahang Katoliko na officially in-endorse yung Lassalle prophecy? Meron ka ba? Ipakita mo sa amin, yes or no kung meron. Kung wala, sabihin mo wala, brother. Yes. Yes, meron. Yes, meron. Saan? Mamaya, papakita ko. Hindi, ngayon ka nag-demand. Saan? Ipakita mo kung Gusto ko mamaya. Next question. Next question. Sabi mo mamaya, hindi pwede ngayon. So, ibig sabihin, you are just bluffing us. Niloloko mo kami, nilihis mo kami na meron, pero wala talaga kasi you are under cross ngayon. I am demanding you the proof and evidence. Wala ka pala talagang mapakita dyan. Yes or no? Wala. No. Meron ako may papakita, pero mamaya, dahil ang ating paliwanagan ay 20 seconds na. Sunod na So mamaya po papakita. based on the premise, babasa muna ako, Mr. Moderator, Brother Rush, sa Catholic Encyclopedia, one statement lang, tapos itatanong ko ka, Brother Denmar. The Catholic Encyclopedia states, as Rome uttered no decision on the Lassalle prophecy, the strife was prolonged between the disputants. Most of the defenders of the text of 1879 suffered censure from their bishops. So, ito, Altamura, Italy, in December 15, 1904. So, Brother Denmar, meron ako dito, Catholic Encyclopedia, ikaw pala, wala. So, sinong papaniwalaan namin? Ang Catholic Encyclopedia, nagsabi letra po letra, na wala pang desisyon ang Roma, ang Vatican, o ikaw sabi mo na nagdesisyon na, yes, tapos pala, wala kang napresenta. Sinong paniwala natin? Itong Catholic Encyclopedia o yung sayo na wala? Sagot. Ako, meron ako. Meron ako. Diyan sa binasa mo, wala kang mababasang ni-reject. Wala nga salitang reject eh. Oh. Hindi mo nga nabasa na disapprove eh. Walang binabasa diyan na disapprove. O basahin mo nga ulit kung may disapprove o kaya may rejection. Wala ka na binabasa. Next question. Sabi mo kanina, approve na. So dapat ikaw magpatunay yan because you're under cross. So sabi mo, approve na. Saan ngayon yung referensya mo? At standard reference mo na approved by the Vatican sa magisterium. Sa akin dito, Catholic Encyclopedia, napakaliwanag, wala pang approval dito. Wala pang approval dito. Ikaw, ang tinatanong ko, yung sayo. Meron ako napresenta yung sayo, saan? Ilabas mo na. Nasa. Mamaya, ilalabas ko. Yung sayo kasi, walang sinasabi na disapprove or rejection. Wala kami narinig. Binasa mo na nga lang lahat. Wala pa kami narinig na disapprove or rejection. Next question. Next question. Ito ba si Monsignor Marcel Lefebvre, pinanawalaan mo ito as a traditionalist, ito talagang leader? You believe kasi meron kang quotation dyan eh. Yes or no? You believe in what he states in this book? Yes or no? Yes.
Yes. Yes. Oh, next question. Question. Sabi mo, yes, you believe Monsignor Lefebvre. Do you know for a fact, matter of fact, that Monsignor Lefebvre was excommunicated by Pope John Paul II, Ecclesiam Dei, na excommunicate siya ni Pope John Paul II? Yes or no? Alam mo, excommunicado siya. Yes or no? Sagot. Yes. Yes. Pero sabi po, Benedict XVI, invalid yun. Kaya nga binawi niya eh. Di ba? Kaya mali talaga si John Paul II. Heretic eh. Next question. Next question, yung statement mo, you quoted, yung schism means refusal to submit to the Roman Pontiff or the Pope, Canon 751. Yun ang basis ng Pope John Paul II sa kanang excommunication to Monsignor Lefebvre. So, ibig sabihin pala, ito, ang schismatic at saka ikaw din at mga traditionalists are schismatic. Yes or no? Because you didn't submit to the Pope. Yes or no? Sagot. No! No! Dahil invalidly elected yung mga popes ninyo. No? Kasi mga heretics eh. Kaya invalid. Invalid yan. Hindi mga tunay na pope. Next question. Next question. Sa Canon 751, yung schism, refusal to submit to the Roman Pontiff, this means as schism, you're already outside of the Catholic Church, the body of Christ, the Church. Ang tanong ko sa iyo, may condition ba yon? May condition ba yon? O wala? That is unconditional. Basta lalabag ka, hindi ka magrespeto sa Papa sa Roma, meron bang condition ang respeto mo? Na ibig sabihin, kung ayaw mo sa Papa, you cannot be subjected to him anymore? Yes or no? Meron condition? Wala. Sagot, yes or no? Kategory. Yes, meron. Yes, meron. Pagka invalid yung validly elected yung Pope ninyo at heretic, hindi dapat sundin. Kaya ka tinutulad ni Archbishop. Sige, next question. Saan dito sa Canon 751 na meron ditong exception at may condition? Ikaw na nagsabi niyan eh. Wala yan sa Canon 751. Saan sa Canon? Kung may ebidensya ka, anong Canon? Sa Canon Law. We're talking about Canon Law here. We're not bluffing anybody. Saan sa Canon Law article? Saan? Meron ka? Wala. Tell us honestly, wala. Meron! Meron! Pwede mong i-deny ang authority of the Pope. Mamaya ilalabas ko. Sabi niya, Brad Rash, objection, kasi meron, I'm demanding yung proof kasi hindi pwede tayo puro daldal lang dito, walang prueba. Kasi ako ay having... Time stop mo na bro, naka-time stop to. Objection ng Brad Rash, objection. Pero ang sagot kasi niya bro, mamaya daw bro. So, siguro, yun talaga yung sagot niya. Proceed ka lang bro. Mag-object ako Brad Rash, kasi gagawin itong thread ni Denmark eh. Kasi I am demanding on my cross na Yes, kasi ako magbibigay ako ng proof eh tapos sa kanya wala, this is unfair. Tapos palagi lang meron mamaya tapos wala pala. Basta sa akin bro, basta sabi niya meron tapos mamaya at tinatanggap ko yan bro ha. So wait lang bro Denmark. Dito tayo sa continue tayo sa tanungan bro. Huwag kang mag-respond doon sa bro Alvin, balik tayo. Tanong sagot bro. Tanong ka bro. Next question. Dito sa Supreme Apostolate by Pope Pius X in 1903, ang sinasabi niya tinutukoy na apostasy, di ba specify niya dyan mga modernist na mga heretics? Hindi naman ang Vatican II Council dyan ang sinasabi, yes or no? Specified in his technical. Ang Vatican ay modernist. That is a modernist Rome. That is not the ancient Rome. Kaya nga, kayo ay schismatic, umiwalay kayo. You are a conciliar church. Time. 7 minutes tayo. 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang mainit na tanungan. Siyempre, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Araza, Jesse, yan daming invento na aral ninyo. Shoutout din kay Lobinel Soto. Puro kasaysayan ang nilatag. Akala ng Katoliko hindi paniniwalaan ng mga sulpot pag hindi mababasa sa Biblia. Shoutout din kay Raimundo Gailo, Marcel Lefebvre, namatay na lang yun na excommunicated sa Catholic Church. Shoutout din kay Jimel Bungalos, Yari ka Denmar. Shoutout din kay Webster Mitaran, hahaha. At kay Genesis to Revelation, go. Bro Alvin Gitamundo. Flores de la Cruz, sabi niya,
Udyo araw ng Sabat, dili makaluwas kaya sinira ni Cristo dyan, 580. Shoutout din kay Lubniel Soto, mamaya na daw, boo boo. Shoutout din kay J.N. Nuevas, di naman nila alam anong basehan para ma-approve ba. Shoutout din kay Erwin De La Cruz, hanep talaga mag-moderate si Bro Russia, pambansang moderator talaga. Shoutout din kay Lubniel Soto, wala lang sa tamang paningin sa Denmark kaya akala niya meron pero wala pala. At shoutout din dito kay meron ako nabasa from Yesomar ng Punto por Punto. Shoutout sa inyo dyan, bro. Sabi niya hindi pala si Ejely White ang paborito. Ayan, so paborito niya. Hahaha. Shoutout din kay Raimundo Gailo. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative first presentation. Alvin Gitamundok ng Catholic. Your time start now, bro. Maraming salamat, Badras, ang ating moderator at chief admin dito sa Russia TV, at sa ating kapatid si Braden Marsantiago na ngayon former Catholic pero ngayon is already SDA. Pero he represents the traditionalist side of the some portions of the Catholic Church sa mga traditionalism. Now, dito tayo sa ating first negative stand. By the way, ang first negative stand is only to present the counter arguments in every time he quoted something out of the Catholic Church na mga references. For example, there is no specification in the canon law that there is a condition. I have there the book of the Code of Canon Law, 1983. Wala po na condition doon na yung submission ng Pope, you will not submit if a Pope is heretic. Because who will determine if a Pope is heretic? Halimbawa, tayo ngayon, magdududa tayo that a Pope is heretic. Agad-agad, we will not submit. It is still to be determined by, an authority, which is the Pope and the Council. Yun Kaya nga, walang kondisyon na open dyan sa canon law. That is the reason why. We are bluffed by Denmark na mayroon ako Badalbin, pero alam niya wala I'm not sure if he has that book, Code of Canon Law, pero wala dyan sa 751. Walang specification dyan. Because of the reason that we cannot judge. As part of the Catholic Church, we're not the Pope, we're not even the class of the bishops, the college of bishops. We cannot judge individually if a Pope is heretic o yung makondisyonis niya. Wala yung makondisyonis niya, he's just bluffing. Now ngayon, I have also this encyclical E Supreme Apostolatus by Pope Pius X in 1903. Specific din dito si Pope Pius X. Sabi niya, modernist heretics during his time in 1903. He is not referring to the Second Vatican Council because the Second Vatican Council is not yet judged. Kayo lang mga traditionalist nagsabi ng mga modernist. Si Pope Pius namatay na 1903. During that time, wala pang Second Vatican Council. He does not even think of wala sa isip ng context sa isip niya na he's referring to the Second Vatican Council. So, grabe talaga itong mga imagination ng mga traditionalist. Kukot ng Pope, matagal ng panahon, tapos ititira dito sa mga bagong council, Second Vatican Council in 1960s. Di ba? Out of projectory? Wala namang sinabi ni Pope na mayroong darating na council, tapos will take over the Catholic Church. Ito sila mga schismatic apostate. Walang sinabi dyan si Pope Pius X. So you'll just quote any Pope, magsabi apostate Kahit sa Bible, sinabi ni Peter to Peter 2, mayroon talaga mga apostate. Jude chapter 1, mga apostate, mayroon. Ibig sabihin, kami na yan. Ibig sabihin, protestante yan na 16th century. Kayo yan Denmark Kayo yan mga traditionalist. So, dyan bumalanda sa iyo ang mga sinasabi mo. Kasi in-specify dito, modernist during his time. Hindi ang council, wala siyang in-mention na modernist council o apostate council o schismatic council to in the future that will come. Propeta si Pope Pius X, hindi siya ganun. Ito namang Ottavian intervention, Novus Ordo daw. Who said a heretic and a schismatic excommunicated doon sila na Protestantized? Sinong Protestante? You cannot just affirm na Protestantized tulad nyo ng Seventh Adventist General Conference. Sabihin ng mga Reform, kayo, Catholicized na kayo, hindi na kayo Seventh Adventist na dati. So who will judge? Pwede kang, you can make any accusation. Pwede mong sabihin, ikaw Denmark, heretic ka. I have to prove that. You cannot just say, Protestantized ang NOM, tapos wala ka namang prueba. Ang prueba mo, copy mo.
Walang sinabi dyan ng Kuprimum that that is irreformable. Hindi mo naintindihan eh. You don't know anything about the magisterium. Hindi katulad ko, as chief apologist, I'm always reading and studying this many years ago. Matagal lang panahon eh. Kaya yung mga traditionalist na nandito pa sa Simbang Katoliko, hindi yan, they will not debate me. They would not dare to debate Brad Alvin. Bakit? Does the rite of the liturgy, part of the tradition, can be reformed? Who has the power to do so? Pope Pius XII, in his encyclical letter, Mediator Dei, teaches, article number 44. Pope Pius XII to ha? So after na to ni Pope Pius 10, 11. Since therefore it is the priest chiefly who performs the sacred liturgy in the name of the church, its organization, regulation, and details cannot be but subject to church authority. So there is a church authority that can be subjected everything from the priest to the bishops. Oh, kaya nga si ang Pope Pius V, gumawa ng encyclical Kuprimum, siya ang authority na sa time niya eh. Hindi na sinabi na a Pope, his successor, could not reform this encyclical. Mali ang pagkaintindi ng mga traditionalist. Ito nadamay si Denmark, hindi naintindihan. O 45, Article 45, Pope Pius XII, encyclical letter Mediator Dei. Additional proof of this indefeasible right of the ecclesiastical hierarchy lies in the circumstance that the sacred liturgy is intimately bound up with doctrinal propositions which the church proposes to be perfectly true and certain, and must as a consequence conform to the decrees respecting Catholic faith issued by the supreme teaching authority of the church with a view to safeguarding the integrity of the religion revealed by God. Napakaliwanag dyan. Merong right, indefeasible right of ecclesiastical hierarchy. So kung hindi yan ma-reform, ibig sabihin, wala na indefeasible right of ecclesiastical hierarchy. Permanente na lang kung isang Santo Papa magtuturo, ganito na lang for all times hanggang pagbalik ni Kristo. So kinuna na yan ng kapangyarihan yung lahat ng Papa until the time then Christ will come back again. That is absurd. Walang ganyan. Hindi yan ang traditionalist ha. Mind you, Catholics, viewers and listeners, even Protestant and traditionalist, ideya lang yan at katang isip ng mga traditionalista. It is not in the mind of the church, centericum ecclesia, to think with the church. Kasi parang ikaw, administrator ka ng isang school. Yung batas mo ba, bilang administrator, kahit ikaw lang may-ari niyan, would not be reformable later on. Eh, mamamatay ka. Your successor will be either your son or daughter or another administrator. They can reform your laws. Ang nangyayari, ang Old Testament nga, ni-reform nga ng New Testament eh. Oh, ayan. Number 48, more properly, since the liturgy is also a professor of eternal truths and subject as such to the supreme teaching authority of the church. So, kung ang may reforma sa liturhiya, subject to the teaching authority of the Pope and the bishops in council. Eh, yun yung Vatican Council to eh. Wala bang Papa doon? Meron, Pope Paul VI. Started by Pope John 23rd. Mga santo na ngayon, silang dalawa. Tapos with the communion of bishop. So, magisterium yun. So, ano interpretation ng magisterium? Even negative yun sa mga kontra, sa mga traditionalist, sa ibang makalaban ng Simbang Katoliko, pati na Protestantismo, eh wala kayong magagawa doon kasi magisterium na yun. Yun ang papaniwalaan namin bilang loyal na Katoliko. Bukod na lang kung walang Santo Papa doon, ilang obispo lang, o lahat lang obispo, wala namang Papa. O ang Papa lang, wala namang makalikupan ng mga obispo. Eh, kompleto magisterium yun eh. Kaya nga may Sacrosanctum Concilium. That is right of the church to reform the liturgy. From that time immemorial in 49, the ecclesiastical hierarchy of Pope and the bishops in council has exercised this right in matters liturgical. Si Pope Pius V. Oh, thank you very much. Pope Pius V sa Kuprimum. Ni-reform niya yung previous pa na Latin Mass before him. Yung Maclementine Mass. Ni-reform din niya kasi Pope Pius V is only in the 15th, 16th century in reaction to the Reformation. Yun ang context nila, hindi alam ng traditionalist. Ang context pala nun, sabi na, this cannot be reformed because meron ng sumulbong na protestante, sila Martin Luther, gumawa na ng liturgy na Luterano, na German, na it is not anymore Latin, tapos binago na ang misa. Hindi yan within the Catholic Church context, kundi kontra sa labas ng Simbang Katoliko. Hindi na nila ni Denmark. At ng mga taken out of the historical context, taken out of the context of the letter itself, the Kuprimum, walang sinabi din that this article of mine, this encyclical of mine, this
papal bull of mine is irreformable, that the liturgy cannot anymore be revised. New rites cannot be made anymore by pontiffs after me, my successors. Walang ganyan kasi masisira itong kapangyarihan sa Matthew 16:8-19. Ikaw, Pedro, bato sa ibabaw ng batong ito, ibibigay ko sa iyo ang itatatag ko ang aking simbahang katoliko at ibibigay ko sa iyo mga kapangyarihan ng susi ng langit. So, isang papa, kukunin yung susi, tapos itatago niya, hindi na ibigay sa susunod. Di wala na exercise of the primacy, wala na exercise of the keys of the kingdom of heaven. So, masisira dyan ang kanyang kapangyarihan kay Kristo. Hindi pwede magagawa yan ng Santo Papa ng Roma. Kaya till kingdom come, babalik si Kristo, wala talagang declared sa magisterium, Pope and the bishops, na heretic Pope. Yung sabi nila, heretical Pope, ganito, sa 3rd century, 4th century, may mga pangalan. Who determines? Protestante lang magsabi that Pope is heretic. Walang, kahit Katoliko pa magsabi, heretical Pope yan. Opinion nyo lang nan. Dapat ang mag-declare na heretical Pope or bishop is through the magisterium. That is ecclesiastical authority. The authority that has the power to determine who is really right and who is really wrong, who is heretic and not heretic. Ang sa inyo, heretic ito si Mr. Lefebvre, who is a Mason, and then declared excommunicated until his death. Hindi siya makabalik sa simbang Katoliko through Pope John Paul II na santo na ngayon sa Ecclesia Day. He died schismatic state. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Brother Denmar ng SDA, your time start now, bro. Sana si Denmar na Denmar, running time tayo dito. Bro Wala Denmar, bawi. nakamute ka, bro. Nakamute ba ako? Hello? Okay, yan. Proceed, So, bro. Okay. Una kong tanong. Dito sa ginamit mong talata, muna tayo sa Bible. Nung magkaroon landas ni Pablo at saka ni Paul, kinilala ba ni Pablo si Peter bilang leader ng iglesia o inaway niya according sa Galatians 2? Oh. Sagot. Kinilala niya sa taas yan, Galatians chapter 2 verse 7 to 9, he went to Peter, James and John, and he has the hand of fellowship. Inurdi nga siya si Pedro So he became the apostle to the Gentiles. So nagkaisa sila. Ngayon, anong nangyari sa verse 14 sa baba? Kinorek niya yung hypocrisy ni Peter. Kasi ang aral talaga ni Peter, open na sa mga Gentiles. We can eat and join the Gentiles in the church. Ngayon, nag-hypocrite si Peter. So kinorek siya ni Paul. Okay. Yun. So sa madaling salita, pwedeng i-correct ang Pope dahil ginawa din ni Peter Tama o mali? Mali. Kung i-correct mo sa aral, kasi ang aral ni Pedro, pwede na sa lahat. Acts chapter 15 verse 7 to 10, mabasa mo yan sa Biblia. Si Peter nag-declare yan sa Council of Jerusalem. Ngayon, ang hypocrisy ni Peter, yun ang makorek mo. Yung 5 popes, anong hypocrisy ginawa nila? Yung mga santo yun. Ang aral tama nila, irreformable ang aral. Matthew 16:19. Kaya mali ka. Sunod na tanong. Sa madaling salita, mali si Pablo no kinorek niya si Pedro? Yes or no? No, tama si Pablo kasi ang kinorek na hypocrisy ni Peter, hindi ang aral. We're talking about aral. Sabi mo, heretic ang 5 popes after the Second Vatican Council. Wala kang napatunayan, kaya ikaw pala ang schismatic tulad ni Lefebvre. You're not subject to the Pope. Kaya kayong nagsabadista ka ngayon, lalo na, you're a schismatic, apostate, and heretic, 100%. Okay. Question. Okay. Diyan sa Matthew chapter 16, verse 18 to 19 na binasa mo, may mababasa ka ba verbatim? Si Pedro, Pope, meron o wala? Sagot. Wala sa Matthew 16:18 pero nandoon sa Isaiah 22:21-22 na ang bibigyan ng Yahweh ng susi ng kaharian ng langit maging tatay, papa sa iglesia. Tinutulan yung mga sabadista kaya hindi kayo tunay na iglesia sa Matthew 16:18-19. You're a false church founded only by Ellen Goldwaite 1863. You're a total apostate, heretic at schismatic. Where the Catholic Church is a true church. Ikredam unang pantam Katolikam Ecclesia Miam. Okay, next question. Ang sabi mo kanina, in-excommunicate ni Pope Paul VI si Archbishop Lefebvre. Question,
Hindi ka ba aware na binawi yan ni Pope Benedict XVI doon sa kanyang sulat sa Summorum Pontificum? Yes or no? Correction, hindi po si Pope Paul VI nag-excommunicate kay Lefebvre. Ang nag-excommunicate si Pope John Paul II sa Ecclesia Day. In-excommunicate. Yung sabi mo na binawi ni Pope Benedict, yes, pero patay na si Lefebvre for the sake yun sa mga naiwan dito ng mga SSPX na Society of St. Pius X. But not Lefebvre himself because Lefebvre died excommunicated, schismatic, and heretic. So dyan ka naniniwala kay Lefebvre, dito libro ni Lefebvre, solo excommunicated, heretic, and schismatic. Iniwala. Question. In-excommunicate ni John Paul II. Binawi ni Pope Benedict XVI. Sa madaling salita, tinututulan ni Pope Benedict XVI at pinatutunayan niyang mali ang pagkaka-excommunicate kay Marcel Lefebvre ni John Paul II. Tama o mali? No, mali ka sa pagkaintindi mo kasi ang pagbawi ng excommunication does not mean na mali yung excommunication. It is only a form of discipline. Kasi mga buhay pa na naiwan si Lefebvre, gusto niya ma-reconcile with the Pope. Kaya tinanggal yung excommunication tulad ng Orthodox Church, tinanggal nga yung excommunication sa 1054. Hindi ibig sabihin hindi na mali ang Orthodox. Hindi mo naintindihan eh. Okay, next question. Nakikita natin malaki yung pagkakaiba. In-excommunicate at binawi. Pag ba sinabing binawi? Objection. Pag ba sinabing binawi? Objection natin muna. Objection natin, negative na yan. Objection, Mr. Moderator, kasi may tendency si Delmar, he would go into preaching. Do not argue, do not preach. Direct question tayo kasi when I'm on the question side, direct talaga lang ma-question ko sa'yo eh. I won't say anything, commentary. Okay. Counter objection doon, Bro Denmar. Premise ko po, Sir Moderator. Okay. So, ganito, pakiulit na lang, Bro Denmar. Tingnan ko yung premise mo ay connect doon sa itatanong mo ha. Tapos, sige, proceed. Oh. Bro, nawala ka, bro. Bro Denmar, baka nagsasalita ka, bro. Nawala ka, bro. Nagsasalita yun, Badras, pero hindi makalusot sa signal. Bro. Hindi Bro Denmar, nawala ka, bro, ha? Hindi ka nadinig, bro. Okay, sige. Okay, yan, bro. Okay na, bro. Pakiulit, bro. Patuloy ba din na? Question. Kung tama yung excommunication ni John Paul II kay Marcel Lefebvre, ang question ko diyan, bakit binawi ni Pope Benedict XVI kung hindi naman pala mali ang excommunication niya? Sagot, kasi bakit? Open-ended. Ang sagot ko sa iyo, kasi ang pagbawi for the living, hindi niyo alam. Mga traditionalist, tuturuan kayo na chief apologist para sa mga buhay. Pero yung patay na na-excommunicate, hindi pa nabawi, namatay na lang, wala na yun. Doon na sa imperyo si Lefebvre. Para yun sa mga buhay. Hindi nyo pala alam eh. Kasi kawawa yung mga buhay na naiwan. Gusto pang bumalik sa Katoliko. Next question. Kaya hindi nagkamalang Next question. Hindi alam ni John Paul, ni Pope Benedict XVI na patay na si Marcel Lefebvre. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya excommunication. Kasi isip-isip niya, buhay pa. Kasi sabi mo, for the living eh. Nandito naman sa preaching eh. Tama ba daw or mali? Yan yung tanong, bro. Alipin. Hindi, wala. Pahayag lang siya eh. Wala naman siyang tinanong na tama o mali. I'm listening. Sinusundan ko yung daldal niya. Sa end, bro. Sa end. Ganito na lang. Time stop mo na. Bro Denmar, pakiulit nga yung buo, yung tanong mo, bro. Ulitin ko ha. Question. Kasi ang sabi niya, for the living. Okay. Kung for the living, hindi ba aware si Benedict XVI na matagal nang patay si Lefebvre? Hindi ba aware? At saka niya excommunication. Tama ba o mali? Tama ba or mali? Proceed. Sagot, mali ang pagkaintindi mo kasi aware si Pope Benedict patay na. Kaya nga binawi niya for the living. Hindi mo naintindihan yung sagot ko eh. For the living, pero yung patay na, wala nang magagawa si Pope Benedict noon. Imperno talaga si Lefebvre. Imperno talaga si Lefebvre because he died excommunicated. Inabawi ni Pope Benedict, matagal nang patay. So dito tayo ngayon sa buhay. Para sa buhay, he needs to take up the excommunication tulad ng Orthodox Church. He take up the excommunication. Pero Next hindi question. na dun sa patay ng Orthodox Church nung araw. Next question. Next
Yun. Inaamin mo pa sa amin na ang Novus Ordo ay reform ng misa ng traditional Latin Mass. Yes or no? Sagot, hindi ko sinabi na reform. It is a revised. Yung revised, merong dinagdag na mga elemento sa old liturgy at meron namang kinuha. It is even more earlier ang Novus Ordo than the traditional TLM. Time. 7 minutes time. Oh, okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. And I think nag-enjoy yung ating mga audience dyan. So shoutout muna sa ating mga nasa live. Sabi ni Winnie Estares, hindi nabasa sa Isaya ang pangalan ni Pedro. Ewan na lang kung saan kinuha nila ang paniniwala tungkol kay Pedro. Shoutout din dito kay Lobinel Soto. Sus, si Boss Gita Mundok pa ang nilabanan. Ginawa lang kawawa si Denmar. At shoutout din kay Remy Derecho. Ikaw, Erwin, hanggang okay sa kay shoutout kay Erwin de la Cruz. Hoy, Denmar Santiago, kapag kino-cross exam ka at hiningan ka ng prueba sa claim mo, dapat ready right there and then. Hindi pwedeng sasabihin meron pero mamaya mo ibibigay. Ayan, hindi pwedeng banggitin tong words na to. Akala ko ba debater ka, hindi mo alam yung basic na yon sa debate. At sabi naman ni Gray Heisenberg, the best talaga kayo mga lodi ko. Hahaha. Shoutout din kay Lobinel Soto, unang arangkada pa lang yan, butata na si Denmar. Shoutout din kay Webster Mitaran, probable cause to be determined before they decides. Shoutout din kay Avila, tinatawanan lang ni Bro Denmar Santiago si Gita Mundo. Lampaso napahimas ulo na lang si Gita Mundo. Shoutout din dito kay Alexander. Dinadaan na lang ni Denmar sa tawa-tawa. Wala nang masagot na maayos. At okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa ating rebuttal stage. Under 10 minutes ito. At nakikita ko na yung presentation ni Brother Denmar. Naka full screen na bro. Proceed ka bro, 10 minutes. Okay. Alam nyo mga kapatid, china-challenge tayo ni Gita Mundok. Wala daw tayo mailabas eh. Wala daw. Tayo ba lalaban tayo sa pinakamagaling at cheap apologies ng Roman Catholic Church nang hindi handa? Aba, nakakahiya. No? Ito, Bro Alvin. Okay. Ito sabi diyan, the Code of Canon Law, a text and commentary, an authoritative commentary on the canon law, no? Ayan, so Canon Law Society of America, ano sabi diyan? Classical canonicists discuss the question whether a pope in its private or personal opinion could go into heresy, apostasy, and sikhism. Pwede pala. Bakit mo dinideny? Kasi hindi mo alam ito. Wala kang alam. Mag-aral ka. They were to do so in notorious and widely publicized manner. He would break the communion and according to an accepted opinion, lost his office ipso facto. Hindi naintindihan ni Bro Alvin. When you say ipso facto, pag nagpakita na ang Pope ng heresiya, agad-agad, hindi na siya Pope. Hindi mo na kailangan pag i-denounce. Hindi mo na kailangan i-declare. Agad-agad, ipso facto. Tiwalag agad. Lose his office, sabi niya, no? Hindi niya alam yan. Ngayon, kita po ninyo, ha? Ayan, ano pa sabi dito? Hinahanapan niya ako magisterium. Ano sabi ni Pope Paul the Fourth? 1559 to, ha? 1559, no? The time of the after ito ng Council of Trent. So it is a dogmatic papal bull, no? Sabi dito, further, if ever that it should appear that any bishop, archbishop, patriarch, primate, cardinal of the Roman Church, or even the Roman Pontiff, ano sabi diyan? Has beforehand debate
no, deviated from the Catholic faith or fallen into heresy, such promotion or election of itself, even the agreement and unanimous consent of all cardinals shall be null, legally invalid and void. Oh, di ba? Kapag ka nahulog ang isang papa sa heresiya, invalid siya. So may authority pa ba yung Pope na yun? Wala na! Oh, kaya yung excommunication kuno kay Archbishop Lefebvre, invalid. Oh, kaya nga binawi eh. Kasi mali, invalid nga eh. Oh. Invalid nga eh. No? Legally invalid and void. No, di ba? So, walang kapangyarihan ng Papa ng Vatican II kasi even itself, the Second Vatican Council, mga kapatid, it's not an infallible council. No, it's an ecumenical council. No? So, balikan natin. Balikan po natin yung Coprinum. Sabi dito ni Alvin, wala daw nakalagay na hindi daw pwedeng baguhin. Ito bro Alvin, basahin natin. Sabi dito, we order them in virtue of holy obedience or in chant to be read in the mass according to the right and manner and norm herewith laid down by us. Sabi? And hereafter to discontinue and to do any ceremonials or recite any prayers. Hindi nga pwede yung mag-introduce ka ng bago na seremonya at mga dasal. O ano pa ang sabi? No? Sabi dito, this missal is hereafter to be followed absolutely without any scruple of conscience. Ano ba? Ang sabi dito, mga kapatid, this present document cannot be revoked, cannot be modified. Hindi nga daw pwede baguhin eh. Si Alvin, ano sabi niya? Ni-revise. Naku, lagot ka kay Pope Pius V. Ni-revise nyo. No? Yung Novus Ordo ninyo, ni-revise nyo. Yung Latin, yung traditional mass. No? This document cannot be revoked or modified but remain always valid. Valid always. Sa madaling salita, yung authority ng Pope dito, valid always. Kaso tinutulan. Ginawang Novus Ordo. Ano ang sabi ng Pope? Therefore, no one whosoever is permitted to alter. To alter. Ano ba ibig sabihin na to alter? Baguhin. Hindi pwedeng baguhin. Kita mo bro Alvin, tapos i-revise nyo yung misa? Hindi nga pwede. Tako naman na Alvin. Ewan ko sa'yo. Ngayon, so dito, mapapansin ninyo mga kapatid, no? Sabi nga ni Archbishop Lefebvre, the Novus Ordo is impregnated with the spirit of Protestantism. Bakit? Sino ba gumawa niyan? Lutherans, no? Church of England, the World Council of Churches. No, that is a Protestant liturgy. So that's why ang Romano Katoliko is already what? The mother of harlot. Bakit? Kasi yung daughters of harlot, yan ay ang mga Protestants. And the Catholic Church is the mother of harlot based on Revelation 17. And in Revelation 13, the papal Rome will be combined with the Protestant America to proclaim the global Sunday law. Magsasama sila. Hindi alam ni Alvin ito eh. Kaya tignan ninyo mga kapatid, no? Ano ang sabi ni Ano ang sabi ni ng kanilang Pope? Tignan natin ha. Ano ang sabi ng kanilang Pope dito? Ito balikan natin. Ito ha. Tignan po ninyo. Ang sabi dito, okay. Ito muna. Ni Pope Pius, yan ha, a great movement of apostasy being organized in every country for the establishment of a one world church which will have neither dogmas nor hierarchy under the pretext of freedom and human dignity.
One world order, one world church. Kaya yung Protestant at saka yung Catholic Church magsasama sila. Hindi alam ni Alvin paano pagsasamahin ng Catholic Church through the ecumenism ng Vatican II. Ayan, kita po ninyo, no? So proof number 1, ano sabi? Vatican II Decrees on Ecumenism. Ang sabi dito, sa Unitatis Redentio, paragraph 8, that Catholics should join in prayer with their separated brethren. Pwede daw. Pagdating do sa 1917 Code of Canon Law, Canon 1258, ano na? It is not licit to have a part in the sacred rites of the non-Catholics. Ang ginawa ni John Paul II, nagkaroon sila ng ng sama-samang prayer doon sa Assisi noong 1991. Ano pa ginawa ng Pope na ito? Humalik sa Quran. Kaya ang Antikristo talaga yan. John Paul II na yan eh. Tinututulan niya itong Code of Canon Law. Di ba? We judge him through the canon law. Tandaan mo, Bro Alvin, 1917 Code of Canon Law, Canon 333, pagka sinabi ng Pope, that is official. Kaya kapag tinututulan, contradiction na. Ano pa sabi? Ito ha. Vatican II, ano sabi ng Vatican II? Can exist outside the visible boundaries of the Catholic Church, the life of grace. May kaligtasan daw sa labas. Pagdating sa Vatican I, ano na? Sabi ni Pope Boniface, outside there is no salvation. Paano yan? Kontrahan, Bro Alvin. Kasi nga, gusto ninyo yung mga ecumenism, yung mga ecumenism, ayan po, separated churches and communities. And sabi dito, the church alone, it alone supplies those means of salvation. So dito nakakontra, no? Merong salvation, merong wala. Ganun din dito sa ibang mga sulat dito, no? Ayan, John Paul II versus Pope Eugene IV. So kontra-kontra eh. Ayan, John Paul II versus Pope Pelagius, di ba? Ano pa? Pope John Paul II versus Pope Damasus I. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa ating second cross naman ng negative sa affirmative. Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Maraming salamat, Brother Josh. At dito na tayo sa rebuttal question. So anything goes na dito, no? So unang tanong ko sa iyo, Brother Denmar, nagyabang ka sa akin kanina, meron kang referensya dyan na dineklara na ng Vatican yung prophecy ng La Salle. So ngayon, ipakita mo na sa amin. This is now the time. Kung hindi ka talaga nag-bluffing sa amin at nangloko sa amin lahat dito sa debate natin. Meron ka dyan, ipakita mo. Meron, yes or no? Kung wala, sabihin mo wala, Brother Alvin. I'm only bluffing. Kung meron, Objection! Time stop po na objection. Time stop po na objection. Anong objection natin? Affirmative. Ito ko, Mr. Moderator. Hindi namin na patutunayan ko na yung La Salle prophecy ay valid or not valid. Ang topic namin, yung Second Vatican II Popes ay heretics and schismatics. Doon siya sa topic namin. Okay, so iniisip mo yung pagtatanong ni Alvin patungkol doon ay out of topic, no? Bro Alvin, meron ka bang counter objection doon? Mr. Moderator, gusto ko sana makatotohanan tayo, wala tayong bluffing dito at maglokohan tayo dito. Kasi siya nag-open yan sa first stand niya na La Salle daw, the Rome will lose the faith. Yan sa unang latag niya. Paano hindi out of topic siya nagdaldal yan eh. Tapos sinundan ko sa cross-examine ko, Mr. Moderator, ninegate niya. Meron daw siyang patunay na Vatican approve yan. Tapos ngayon pala wala. Okay. So magde-decide muna ako mga kapatid ha. Dito mga kapatid, as I observed din sa unang ginamit to ni Brother Denmar sa yung presentation, bro. Tapos tinanong pa. Tapos ito na nga, nagtanong ulit. Tinatanggap ko yan, bro, as a valid question, bro. However, ikaw naman yung sumasagot dito, bro. You can use your 10 seconds, bro. Kahit anong reason mo dyan, pwede mong sabihin.
Or pwede mong sagutin 20 seconds or sabihin mo lang next question, bro Denmar. So anong gagawin mo, bro? 10 seconds. Okay, Out 10 of seconds. topic. Proceed. Okay. 10 seconds out of topic dahil Marian apparition yan. Hindi natin pinag-uusapan yan. Next question. Next question. Next question. So inamin mo ngayon, Denmar, na yung daldal mo kanina sa first stand mo, out of topic pala yun, hindi pala yun kalakip sa topic natin na patutunayan mo sa affirmative. Ikaw palang out of topic. Yes or no? Kasi inamin mo ngayon, out of topic yan. Bakit sinali mo? Out of topic. Sagot. No. 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 It doesn't mean that way, bro Alvin. Hindi mo kayang patunayan yan. No. Sunod na tanong. Next question. So ngayon, walang bluffing. Sa totoo talaga, honestly, truthfully, wala ka talagang patunay dyan na approve yan. Wala ka talagang patunay, yes or no? Walang bluffing. Meron. Next question. Meron, Mr. next Moderator, question. Time stop, objection. Objection natin, negative, ano yan? kasi it is my right, Mr. Moderator, kasi nagkademand ko kanina tapos sabi na, mamaya. O ngayon, dumating na tayo sa rebuttal. Dating na tayo dito sa mamaya. So hanggang ngayon, Moderator, wala pa rin eh. Okay, so ang objection mo, bro, Wala. against na sabi mo na wala. At Tapos sabi niya, brother, yes bro. So brother Denmar, meron ka bang counter objection doon bago ako magbigay ng statement? Counter objection, Mr. Moderator. Sinagot ko na nga kanina eh. Meron eh. Kasi Okay. ang kanyang question is kung meron ba ako or wala. Ang Okay. sagot ko, meron. Okay. So, sinagot ko. meron na wala. Okay, so nagigets ko. So ganito, brother Alvin ha. As a moderator, hindi ako judge na meron ba talaga or wala. Basta tinatanggap ko lang yung sinasabi ni brother Denmar. Either nagsisinungaling siya o nagsasabi siya ng totoo. So ganun dito, brother Alvin. So nasa audience naman yan mga kapatid kung talagang meron or wala or kung ano man yan. So proceed. Next Ito bang question. ituloy 20 seconds? Bro, sa objection mo na to bro sa kay brother Alvin. Tapos i-reset muna natin yung question tsaka tanong ha. So proceed ka muna brother Alvin sa question. Sunod na Time tanong. Sabi mo kanina na mismo ang canon law mismo sa loob ng canon law, nandoon yung mga kondisyones mo, sinabi mo, that a pope can be heretic. Tapos, sa premise mo na moderator, tapos binasa mo pala commentary. So, ang tanong ko sa iyo, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa amin na nandoon yung kondisyones sa loob ng Code of Canon Law, opinion lang pala komentarista ng kanones. Yes or no? Sir, no? No, ito ang aking presentation papakita ko sa iyo. Ikaw talaga bro Alvin eh, may masabi ka lang eh. Ayun wait lang ha. Commentary, Mr. Moderator, objection, Time stop. Okay. Bro Denmar, naka-time stop to ha. Kung sasagot ka bro, wag na lang yung parang ganun bro ba, direct na lang daw sa answer bro. Wala pang categorical, Okay. Mr. Moderator. So proceed ka muna bro Denmar. 20 seconds again bro. Okay, ayan po ang aking sagot ayan lose his office if Walang so categorical. canon. Wait lang. Time stop muna. Brother Alvin. Okay, dapat mo una objection bro Alvin ha para hindi ko iniisip na nagbabatin ka ba. Ngayon, ang ano mo bro, yung categorical no. Pwede mo bang ulit bro yung tanong bro Alvin? I called your attention, sabi ko Mr. Moderator, kasi categorical yung tanong ko, yes or no, na dyan pala sa claim mo na nandoon sa loob ng canon law mismo, sa canon 751, nandoon yung kondisyon, may prueba ka. Tapos ngayon, ang tanong ko Mr. Moderator, yes or no, hindi na salugot yes or no, nandyan pa pala sa loob o komentary lang sa opinion sa labas? Okay, Walang yes nandyan. or no. Okay, ganito bro Alvin ha. Pakiulit nga yung buo bro, tapos yung sa yes or no bro. Tapos tingnan ko bro. Ulitin ko. Sige. Sige. So doon sa Code of Canon Law, Canon 751, wala pala doon sa loob yung sinabi mo na may kondisyon doon mismo sa Canon Law. Wala pala sa loob, yes or no? Okay, Yun lang yes bro. So wala pa ba daw doon sa loob? Yes or no? Yes, sa loob mismo. Brother Denmar.
Sagot, no. Proceed. No. Dahil nandito po sa aking referensya, Code of Canon Law of 1917, Canon 194. No, ang sabi diyan, malulus ang office ipso facto ng isang heretic pope. Next question. Next question. Sabi mo, no. So, saan doon sa Canon 751 na nakasulat mismo yung condition mo na isa pope is heretic, we cannot submit to him loyally. Saan doon sa Code 751 nakasulat doon? Code 751, Canon 751? Yes or no? Nakasulat doon o wala? No. Yes. Ulitin ko. Proceed. Code of Law 1917. Answer mo dito. Next Time question. stamp. Ang sagot niya ay no, bro, Alvin. Putol-putol kasi yung signal niya, moderator eh. Hindi ko narinig na may no yan at yes. Okay. Proceed ka lang, bro, Alvin, sa next question mo. Basta no yung sagot. So sunod na tanong, kahit walang nabasa yan sa Canon 751, yung condition mo wala sa loob ng Canon 751, sa commentary pala ng kanonista, ang tanong ko, ipipilit mo pa rin ang panlilinglang mo at kasinungalingan mo sa buong mundo sa debate natin ngayon? Ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan nga, wala pala dyan sa loob mismo, sinabi mo, yes, nandun sa loob, wala pala talaga, ipipilit mo, yes or no? Sagot. Yes or no? 10 seconds. Proceed, 10 seconds. 10 seconds. Bakit? Kasi nandun po sa Code of Canon Law 1917. Canon Wala naman yes or no eh. Time stop po na. Bro Alvin, 10 seconds yung ginagamit niya ngayon ha. Bakit hindi niya sinasagot yung tanong directly ba? Yung sa yes or no. So, Brother Sige. Denmar, proceed ka sa 5 seconds mo pa, bro. Mawawala ang office sa isang heretic pope ayon dun sa canon na aking binanggit kanina. Next question na. Next question. Doon sa Poprimum, sinabi ba ni Pope Pius V na ang Santo Papa mismo na mga successors niya in the future has no right to revise the liturgy? Sinabi ba niya specific? Pope mismo ha? Na ang Pope na kasunod ko at lahat ng Pope hanggang sa pagbalik ni Kristo have no right and power and authority to revise the liturgy? Sinasabi ba dyan? Saan dyan? Yes or no? Sagot. Yes or no? Yes. Sabi dyan. Yes. Ito, papakita ko ha. Mr. Proceed. Basta 20 ko seconds yun, tumatakbo. Okay, papakita ko, Mr. Moderator ha. Dito sa Coprinum, sabi dito, cannot be altered by no one. No? Ito. Ayan o. Sabi dito, ayan o. Next question. Next question. No one Next question na, bro. Alter. Next question. Sunod na tanong. Premise mo na, Mr. Moderator. Babasa mo na ako dito sa Coprimum ni Pope Pius V. Sabi ni Pope Pius V, nandiyan sa Coprimum ha, whereas amongst other decrees of the Holy Council of Trent, we were charged with revision and reissue of the Mass, the sacred books, the Catechism, the Missal, and the Breviary. So, ang tanong ko sa iyo, nagsisinungaling ka pa pala na ang mga Santo Papa, meron talagang karapatan, katulad ni Pope Pius V, na mag-revise, hindi lang sa Misa, pati sa Canon Law, Breviary, Missal, Catechism. Yes or no? Nagsinungaling ka? Yes or no? No. Sagot. No. Ang sabi dito sa Coprinum, ayan o. Therefore, no one whosoever is permitted to alter. Walang sino man ang maaari na payagang baguhin. Ang decree na Santo Papa na yan. Next question. Pag sinabi niyang walang sino man, tapos sinabi niyan dito, the Pope has the power and authority to revise the breviary. So ang tanong ko sa iyo, hindi mo pala naintindihan talaga yan, yes or no? Hindi mo naintindihan. Kasi, hindi mo naintindihan. Ibig sabihin, kinokontra ng Santo Papa ninyo ang sarili niya. Problema mo yan, hindi sa akin. Next question. Sunod na tanong. So, ibig sabihin, ipatuloy mo yung kasinungalingan mo at panglilingnan mo sa amin at sa buong mundo na kahit sinabi ni Pope Pius V sa Coprimum na hindi na in-exclude yung authority of the Pope, ipipilit mo pa rin, pati Papa, hindi pwede mag-revise. Ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan na yan. Yes or no? Lantad dito. Sagot. 10 seconds. Proceed. Ang sabi ni Pope Pius V, no one whosoever is permitted to alter. Whosoever. Kasama ang Pope dyan. Next question. Sunod na tanong.
Hindi mo ba alam na si Pius V is also revised the previous Clementine Latin Mass? Yes or no? Alam mo hindi? Walang Yes! bluffing dito. Yes! Next question. Next question. Next question. So alam mo pala, sabi mo yes as a premise. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Siyempre, shoutout muna sa ating mga nasa live kay Paisa Rose Cloud. Shoutout din kay J. Nuevas, ang klarong heresy yung pumapayag sa abortion. Shoutout din kay Lubiniel Soto, ang maliwanag dyan, nakikimarites lang si Denmar. Shoutout din kay Paisa Cloud, Pope Heresy Blessing for LGBT Relationship. Shoutout din kay Raymond Gailo, ang concern ko parang doble boses nila. Shoutout din kay Sanchez Green. Hindi ko pwedeng banggitin to. At kay Sanchez, eto na nga. J-Lags mga kapatid. Kaibigan ko to. Sabi niya, hahaha, daldal mo pala, out of topic Denmark. Shoutout din kay Sanchez Green. At Brother James, magiging shoutout sa'yo bro. At sa iyong family syempre. J.N. Nuevas, ikaw naglatag sa apparition nga. Shoutout din kay Reme Diretso sa palagay. Saan ba yun? Sa palagay mo ikaw may kwenta. Shoutout din dito mga kapatid sa ating nasa live kay Christopher Bernabe. Tawag na ako ng 911 kay Denmar. Bugbog na naman. Shoutout din kay Hebrew Knight, nagmumukhang ewan na. Shoutout din kay Lubinel Soto, ipipilit ang kasinungalingan, tatakbo sa 10 seconds. Hahaha. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Rebuttal naman ang ating negative. Again mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na lahat ng Second Vatican Council popes ay heretics and schismatics mga kapatid. At 10 minutes para sa rebuttal ng ating negative. Brother Alvin Gitamundok ng Catholic, your time start now bro. Maraming salamat Bad Rasha, ating moderator at chief admin sa Rasha TV. At sa ating katunggali ngayon si Bad Denmar na naghirap tapos wala talaga. Ipit at gipit. May nagsabi pa dyan, tawag ng 911 kasi gulpi na gulpi. So dito tayo ngayon sa rebuttal, initinggo sa ulit dito, no? So una, nag-blapping talaga si Denmar. He wants us na have an impression na meron talagang valid prophecy sa Lasalit na Rome will lose the faith. Pero hindi pala approve sa Santo Papa at sa Vatican. So ngayon, sabi niya, meron ako Brother Alvin, approve na yan, meron ako. Tapos nag-blapping talaga kasi natapos na lang second stand niya, wala talaga zero. Tapos dininay niya pa, out of topic na question Brother Alvin, ikaw nag-open yan, so ikaw pala out of topic. Kaya sunod, ang pag-preparar mo, ayusin mo pag-prepare mo, huwag kang sumali dyan sa mga out of topic punto. Kasalanan mo yan, sa kung pagsisihin mo ngayon. Ngayon, ayan. So ngayon, dito naman tayo sa ikalawang panglilihis niya at panlulukot pagsinungaling sa atin lahat. Sa Canon 751, challenge question ko, Fredinmar. Sinabi ba dyan sa Canon 751 may mga conditionist? Kasi every canon, kung may mga condition yan, mga exception, or mga stipulated na mga specific na under niyan, isusulat niya sa baba. May mga statement niya sa baba, mga sentences. Sabi niya, meron Brother Alvin sa loob talaga ng Canon 755. Ngayon sa rebuttal niya, binasa niya, commentary, opinion. Yung opinion na commentary, hindi, pinutol pa niya kasi may kanugtong nun, since the Pope cannot be judged by no one, so it is difficult na ma-determine kung sino ngayon ang papalit sa kanya. Yun ang sabi ng kanonista. Kaya nga, open na, wala nga kondisyon nan sa loob ng canon law kasi it cannot be who is the authority to say that the Pope is a heretic. Magkukonsilyo pa ang Santo Papa at mga obispo. Meron bang Papa na nakonsilya ng Santo Papa at obispo tapos na-deklara sa simbang Katoliko, ex-katedra, na heretic? Wala. Schismatic? Wala. Apostate? Wala. Pati si Pope Francis? Wala. So ibig sabihin, lang 5 popes after the Second Vatican Council, hindi yung heretical popes. Napabulaanan kita, Denmar. Napabulaanan kasi bulaan ka mga daldal mo makasinungalingan. Wala po diyang kondisyon. Yung kinote mo, nga commentary yan, commentary. That is an assumption. Assumption ng probata. It is a possibility. Pero, yes, because a pope can also possibly teach heresy, but not ex-cathedra. Iba yung ex-cathedra.
Ex-cathedra, mag-teach ng heresy, sasabihin ng kanonista, walang ganun. Alam na mga obispo at mga kanonista, if a pope says ex-cathedra, it is an infallible teaching. Matthew 16:18-19, guaranteed by the Lord. Matthew 28:19-20. Nagtanong ka, saan ang Papa doon? Out of topic ka na nga eh. Matthew 16:18-19. Hindi mo nabasa sa Isaiah 22:21-22. Supalpal ka dyan butata ka. O Galatianos. Hindi mo nabasa sa taas, Galatians 2:7-9, that Paul respected Peter. Mas mataas, mas una pa si Peter kay Paul Alam ni Paul, binigyan si Peter ng susi ng langit, Matthew 16:18-19. So nakiisa siya doon, latecomer si Paul Anong sinaway ni Paul kay Peter? Yung hypocrisy ni Peter, pero ang aral ni Peter, sinaway ba? Sa Acts 15:7-10? Hindi. Kasi si Peter na una nagturo, si Paul nga walang alam. Kinonsulta kay Peter, si Peter nag-decide. O ito, ang mga hintil, tanggapin na natin. Kasama na sa Acts 10 at Acts 11, makain na lahat ng mga pagkain na bawal ng Old Testament. So who infallibly told the doctrine, the dogma of the church, it was Peter, not Paul. Yung hypocrisy lang, yung si naman, pwede naman. Ikaw nga, pwede yung, kung anong ginawa mo dyan ng mga kasalanan, pwede kang sawayin ng kahit sino Hindi ba pwede tayo masaway sa ating kasalanan, ating hypocrisy, ng kahit sino? Kahit pa nakakabatang kapatid natin, pwede. Ito pa ngayon ng isang panluloko ni Denmark, kasinungalingan. Itong co-primum, wala daw. Sinabi lahat daw, lahat. Hindi niya ibig sabihin na, ang ibig niya sabihin ng lahat, pati pa, Pope. Ibig sabihin, mabumirang yan kay Pope Pius V. Kasi sinabi ni Pope Pius V, siya mismo nag-revise sa Clementine Latin Mass nung before sa kanya. 200 years before. Hindi alam, ikaw palang hindi alam. Ako nag-object kanina sa aduminim na walang alam si Madalvin. Ikaw walang alam, marami kang kulang. O sinadya mo lang talaga para makapaglihi sa amin na makapanloko, bluffing at panluloko at kasinungalingan. Sabi dito, Pope Pius V in Cuprimum states, whereas amongst other decrees of the Holy Council of Trent, we, so kasamang Papa, charged with revision and reissue of the sacred books, to wit, the Mass, the Catechism, the Missal, and the Breviary. So yung Cuprimum niya is a revision, yung telam niyan during that time is a revision of the former before Clementine Latin Mass 200 years ago. Tapos siya, bamanatan ng kasunod sa kanya, na lahat, pati yung Papa kasunod ko. Wala siyang sinabi, Papa kasunod ko. Kasi siya nga, nag-revise ka ng Santo Papa narito, nauna pa sa kanya. Madali yan maintindihan, ni-review nyo lang ang video na to. Only the chief apologist can say clearly and with articulation. Sa mga aral na ganito, kahit takot na takot sa akin dyan si Mr. Sino ng Davao. Narating na lang sa suntukan, kaya ayaw man sa debate, di kumbatin na lang, ayaw din, takot din. Kaya hindi kayo makakatindig sa akin dito, kahit yung taga Leyte na traditionalist, na pare siya, nilusob ko doon, nagtago. Sabi daw, nandun sa Amerika, nandyan lang pala sa Leyte, nagtago sa bahay. Hindi na talaga mapabulanan to, ito, dagdag pa. Father Jungman says, with regards to Cuprimum, some real changes in the 16th century in the rubrics and in the text of the Missal of Pope Pius V mismo have resulted in certain instances from papal orders such as Pope Urban VI. So Urban VI pala, nag-change na sa TLM ni Pope Pius V. Another Pope, Pope Clement XII, nag-change din, nagdagdag din sa rubrics. Pope Leo XIII and Pope Pius X. Tingnan mo, 5 pa sa to Papa, hindi pa kasama si Pope Paul VI at Pope John XXIII, Pope John Paul II at yung 5 popes na sinabi mo na heretical. Muntakin mo, nanluloko ka din mo, ikaw ang walang alam dito Dapat magpakonsulta ka sa akin because I am your chief before. You can back to the Catholic Church if di ka na sana. Bakit hindi ka nakonsulta? Chief, pwede natin matanong sa'yo kung anong ibig sabihin ng traditionalism. Tama ba itong interpretation na sa Cuprimum? Masagot kita, gumawa kami ng libro nito. Ikaw nga, wala kang nasulat dyan. Puro lang paninira sa Katoliko. Pope Paul VI said in his Missale Romanum, napakaliwanag dyan, no? Sacred Congregation of the Rights Decree, Dominici Restrictiones, February 9, 1951, he has the right through the office of the papacy and the magisterium to make such revision sa ginawa ni Pope Urban VI after Pope Pius V, ni Pope Clement XII, Pope Leo XIII, at Pope Pius X. Mantakin mo maliwanag dyan. Tapos sinusurugan ni Pope Pius XII. Mediator de 58, hindi mo ito natutulan kanina. It follows from this that the sovereign pontiff, the Pope alone, enjoys the right to recognize and establish any practice
touching the worship of God, to introduce and approve new rights, as also to modify those he judges to require modification. Kaya mali mong pag-intindi mo sa Supremum ni Pope Pius V in the 16th century. Kasi hindi mo in context sa lahat ng papa sa Roma hanggang ngayon. Hindi pa nga dumating sa post-conciliar Second Vatican Council popes, may mga papa na nag-revise kay Pope Pius V. Nagkamali din yon si Pope Urban VI, Pope Clement XII, Pope Leo XIII, o Pope Pius X. Denmer, bagsak na bagsak ka talaga dito. Sa lahat ng debate, humina ka ng humina eh. Humina ka ng humina. Kung akong ang kalaban mo palagi ka lang na bugbog, grabe na pagkabugbog. Dito, aksidente na talaga to, buwasak na talaga. Kawawa ka talaga din, dinadaan-daan mo lang sa tawa, ihilaw na yung tawa mo. Sa akin talaga, may laugh at you is very, is very truthful and contrite. So ayan, hindi mo na pasubalian. So wala na to, laglag na to lahat dito. O ito pa, hindi mo naman na-rebattle. Hindi mo naintindihan kasi, pag ni-remove yung excommunication, halimbawa sa Orthodox Church in the 1054, they excommunicated each other. Ni-remove din ng Orthodox Church ang excommunication nila. Ibig sabihin, magkamali silang dalaw. Hindi, for the sake of the dead, tatay na yun eh. Wala nang magagawa nyo ng living magisterium. Pero for the sake of the living, simple kawawa naman yung living, maopektahan. Mga inosente pa naman hindi naman alam ang points of doctrine na dinilibatihan eh. O ngayon, may chance pa tayo mapabalik yung SSPX. Meron naman silang chance na bumalik talaga. They express their good intention to come back to the Catholic Church, to be submitted to the Pope, para hindi sila matamaan sa Canon 751. Ikaw tamaan ka ng 751, mas si Lefebvre, patay na. Ang sinusundan mo, yung patay na excommunicated. Canon 751, patay na excommunicated, excomulgado ang tao, na na-imperno ng kaluluwa, kasi excomulgado out of the Church of Christ, out of the Catholic Church, excomulgado. Yun ang sinusundan mo, hindi yung Papa ngayon. Di ikaw na tamaan sa Canon 751, nagbumirang yan sa'yo. At Canon 941, wala kang humility to subject eh. Dito nga sa Roman Catholic Church, sa hierarchy ng mga laiko, meron dapat kayong mga humility, hindi kayo mga chief apologists. You have to be subject to my doctrine. Hindi na authority ko na gawin ko kayong slave, hindi ko din sa doktrina. Ang chief apologist talagang pinakamagaling sa doktrina. Kaya everybody, pati sila Padre should be subject to the chief apologist because this is a holy office. Sa layman pa lang yan, lalo na sa Santo Papa sa Roma. O Brother Denmar, invite you again, come back to the Catholic Church where there is still time. Maawa ka sa Catholic. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Denmar ng SDA, 7 minutes bro. Your time starts now. Okay. Unang tanong. Premise na muna, Mr. Moderator, according to our attention. Sige. Okay. So according dito sa internet, on 19 September 1851, the local bishop formally approved the public devotion and prayer of La Salette. On the August 21, 1879, Pope Leo XIII granted a canonical coronation to the image now located within the Basilica of Our Lady of La Salette. Tanong, may nabasa ka ba dito sa aking reference na ni-reject o din-approve yung apparition o inaprubahan ang nabasa ko dyan? The local bishop na nag-approve does not represent the Pope and the whole magisterium of the Catholic Church. Ang punto natin kanina kung approve sa Vatican, hindi approve sa Vatican kasi wala pang approval. So hindi pa yan approve. Tapos sinusundan mo dyan, sabi mo out of topic, tapos binalik mo na naman ngayon yung out of topic na punto mo. Sino ka dyan? Next question. Sa madaling salita, mali yung approval ng inyong local bishop na nakasulat dito? Yes or no? Sagot, ang devotion ng approval dyan, hindi yung prophecy mismo na Rome will lose the faith. Dito ka naman na-list at nawala. Huwag mo kaming lukuhin. Ang approval dyan, yung devotion sa Mama Mary. Pero yung prophecy na Rome will lose the faith, hindi approve. Kaya sabi ko, zero ka eh. Out of topic. Next question. Sige. Okay, next question. Ulitin ko yung tanong. So, mali ba yung approval ng local bishop dito? Mali ba o tama? Sagot. Mali kung ibig mong sabihin approval to the prophecy na
false prophecy kasi Rome did not lose the faith. Pero tama kung approval lang sa debosyon ni Mama Mary. Kasi ako, devoted po ako ni Mama Mary. At I also believe Lasalet is Mary talaga. Ikaw, protestante ka eh. You are a schismatic, heretic, and an apostate. Kaya wala kang karapatan dyan at topic pa. Sino ka ulit? Okay, Next question. sabi mo, naniniwala ka sa Our Lady of Lasalet. Paki-confirm nga sa amin, naniniwala ka ba talaga? Yes or no? Yes, sa devotion to Mama Mary, her personality. Pero kay Mirod, itong babae who claims to be a prophet na Rome will lose the faith, walang approval sa Vatican kaya hindi ako maniwala dito. I have the right. Kahit mga private apparition, you have the right not to believe their prophecy. Hindi mo naintindihan, napakaliwanag. I'm very articulate in explaining this kanina. Sunod na Okay. tanong. Okay, sunod na tanong. Mayroon ka bang referensya na sinasabi na disapproval at ni-reject yung prophecy na yan? Verbatim, meron kang mababasa? Yes or no? Yes, verbatim, Catholic Encyclopedia. Most of the defenders of the text of 1879 suffered censure from all the bishops of the world. Maximum Giroud, after an unhappy and wandering life, returned to Corps, his native village, and died there at death. Melanie Calvat ended no less wandering life. Kawawa. Panalo na. May nabasa ka ba, Alvin? May nabasa ka ba dyan, disapproval? Meron o wala? Yes, yung censure, disapproval yon. Magbasa ka ng dictionary. Ikaw palang walang alam eh. Basahin ko ulit. Suffered censure from all the bishops all over the world. So censored, disapproved from all the bishops. Paano ma-approve sa Papa? Eh, hindi nga nakapasal sa mga obispo. Kaya they suffered a very lonely life si Melanie Calvat. Kasi that is a false prophecy. Wrong. Okay, next question. Mr. Moderator. Ang sabi ni John Paul II sa Crossing the Threshold of Pope, page 3, the Pope is the man on earth who represents the Son of God, who takes the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity. Tinatanggap mo ba ito? Yung pagkiklaim ni John Paul II na he takes the place of the second person of the Trinity? Yes or no? Yes, based on St. Paul's Galatians 4:14, you accept me like an angel of God, like Jesus Christ Himself, Alter Christos, mismo si Kristo, Galatia 4:14, hindi mo pala mang Biblia. Kaya ngayon, balik na sa Katoliko din, habang may panahon ka pa. Sayang yung kaluluwa mo, maimperno katulad ni Lefebvre. Okay, next question. Galatia 4:14. Sa madaling salita, talaga bang tinatanggap mo yung claim ng Papa na he takes the place of the second person of the Trinity ayon kay John Paul II? Talaga bang tinatanggap mo? Yes or no? Yes, ayon sa Biblia, letra po letra na hindi nyo tinanggap si San Pablo sa Galatia 4:14. But receive me as an angel of God Himself, even as Jesus Christ Himself. King James Version, si Kristo Jesus mismo. Buti dyan, kapalit lang. Representative lang, vicar yan. Ito talaga, Jesus Christ mismo. Bagsak ka sa Biblia, knock-out ka na kanina pa. Bugbog ka, balik ka na, Brother Denmar. Maawa ka sa kaluluwa mo. Maawa ka sa'yo. Sabi mo, the Pope is Jesus Christ Himself. Ayan ba talaga ang stand at position mo, Bro Alvin? Yan ba talaga? Yes or no? Sagot, yung kinote mo dyan, vicar pa nga representative of the second person. Kay St. Paul, mas Time stop muna, Brother Alvin, ha? Brother Denmar, anong objection mo na, bro? Objection ko, Mr. Moderator, ang tanong ko ay nando sa Galatia 4 na kanya sinitasan. Sabi ko, talaga bang ang posisyon niya na ang Pope is Jesus Christ Himself according sa sinasabi niya kaninang posisyon or stand niya, yes or no? Yes Hindi or dito no sa referensya ko. Oh. Thank you. Bro Alvin, ready ka na bang magsagot ng yes or no or magka-counter object ka muna? I answered yes, moderator. Yung dalawa tinanggap ko, yung quotation niya sa Galatia 4:14. I'm explaining during the time, sumapaw siya Okay, So bro. I'll proceed, moderator. Proceed 20 seconds, bro. Yes, proceed. Yes. Kasi yung quotation niya, mas magaan pa yun kay represents the second person of the Trinity, Jesus Christ, Matthew 16:18. Yun yung Vicarius Christi, Vicarius Filii Dei. Pero dito naman, Galatia 4:14, mas grabe to, pero hindi mo tinanggap, Galatia 4:14. Tulad lang ng hell ng Diyos mismo, tinanggap nyo kami. Tapos si Kristo Jesus mismo, Next ayun question. yung sagot dito, Galatia 4:14.
Next Next question. question. Sa madaling salita, ang Papa sa Roma ay tinitake niya ang place ng Diyos dito sa lupa. Yes or no? Yes, because Jesus Christ made him a vicar in Matthew 16:19. Ibibigay ko sa iyong susi ng kaharian ng langit. Sinong may-ari ng susi? Di ba ang Diyos? Ibinigay kay Pedro, tinanggap ni Pedro, Matthew 16:19. So, Galatia 4:14, tinanggap nyo kami bilang si Kristo Jesus mismo kasi may-ari ng susi. Tapos binigyan ng susi. Tutulan mo yan sa Biblia. Antikristo ka pala, antikristo ka? So, babalikan natin yung sinabi mong Matthew chapter Time. 16. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Bago natin putsahan ang ating final conclusion, syempre shoutout muna kay Marvin de los Reyes, Kabeltes, Bilib Jud ko, kang bro Alvin Gitamundok, kung pautukay lang. God bless you bro, at kay Denmar na din, sana pairalin ang pagpakumbaba kung nagkamali ng unawa sa church documents. Shoutout din kay Jun Reyes, ang estilo ni Gitamundok ay hawig na hawig ni Erwin de la Cruz, Boy gigil at halatang may pagka-iyamot kay Denmar. Shoutout din kay June Reyes. Ito yung kanina na. Shoutout din kay Lobniel Soto. Madadala na to si Denmar sa debate kay Boss Alvin. Aayaw na to sa susunod. Sabi naman ni Paiser Rose Cloud, naghingi na nga ng tawad tapos gusto mo pa i-deny. Ha, lol, ayaw mo sa ginawa ni Pope John Paul. Shoutout din kay J.A. Nuevas, SDA, way to hell, approve the abortion. Shoutout din kay Raimundo Gailo, kay J.A. Nuevas, napatunayan ba puro nga lang laway yung kakampi mo? Shoutout din kay M.A. Alfonso, SDA versus RCC, listening only. Hebrew Knights, ibig sabihin ba failure ang kamatayan ni Jesus sa krus dahil kailangan kayo para maligtas? Nakakahiya naman kay Jesus. Shoutout din kay Winnie Staris, in fairness, good job sa dalawang debaters tonight. Shoutout din mga kapatid kay okay. So mga kapatid, dako tayo sa ating final conclusion. Mauna si negative dito at mahuhuli si affirmative. So bibigyan ko ng 5 minutes si Brother Alvin sa pagtutol na ang lahat ng Second Vatican Council Pope ay heretics and schematics. Your time start now, bro. Maraming salamat, Badras. Last 5 minutes conclusion na to. So review ko na lang dito ang mga malaking mga kamalian na ginawa ni Dong Nilmar dito sa debate namin. Yung talagang iniisip niya at gusto niyang gawin ang paglilihis, no? Pagsisinungaling at pagluloko sa atin. For example, Canon 751, komentary lang pala sa kanya, hindi pala sa loob. Kanina sa tanong ko, nasa loob ang kondisyones, sabi niya nasa loob. Meron akong prueba. Natapos na lang ang rebuttal, wala. So ibig sabihin, doon pa lang laglag. Isa na yun. Pangalawa, mas malaki pang pagkalaglag niya. Kasi Cuprimum nag-quote. Tapos dito pala, na-discover ko sa Cuprimum pala, mismo si Pope Pius V nagsabi na nag-revise din siya ng una sa kanya. Tapos pagkamatay ni Pope Pius V, may nag-revise din, 4 na Santo Papa. So na-revise talaga. So, hindi, mali palang pagkaintindi mo na hindi pwede ma-revise. Ayan, laglag. Bakit? Ano ba talaga ang dahilan, no? Bakit na ganyan ang nangyari rito sa misa sa Simbahang Katoliko? Kasi sa Article 58 dito, napakaliwanag, it follows from this, Mediator Day by Pope Pius X, it follows from this, that the sovereign pontiff alone, the Pope alone, enjoys the right to recognize and establish any practice touching the worship of God, to introduce and approve new rites, Mediator Day, Pope Pius X, Article 58, to introduce new rites, and also to modify those judges to require modification. So lahat ng Papa may karapatan, mula kay Pedro hanggang sa last Pope, pati si Pope Francis, kung i-revise niya ang misa, pwede. So mali yung pagkaintindi mo sa Cuprimum. Ang sabi nun ni Pope, na yung mga hindi Pope, na mga baba sa Pope, mga obispo, singularly, individually, mga pari, at lalo na mga Protestante na lumabas sa Simbahang Katoliko, tulad mo sa Sabadista. Wala naman kayong rito eh. Bantayan nyo mga kapatid kong mga listeners and viewers. Sabi niya, mga Protestante daw, mga sa demonyo. Ikaw, ano ka ba? Sabadista ka?
Sa demonyo ka pala. Diyan sa record, i-review nyo. Nabantayan ko eh. So Denmar, sa demonyo ka ngayon ang status mo. Bumalik ka sa Katoliko. Please humble yourself. Come back to the Catholic Church. No? Kaya nga, nagdidebate ka because this is always granted by God na makipagdebate ka sa chief apologist para naway, masaway ka later in the future. Kung hindi mga yung gabi, babalik ka sa simbang Katoliko with tears in your eyes. Be repentant. Huwag kang masyadong mag-pride. Bumalik ka. Kung nakuri ka, magpakumbaba ka, Brother Alvin. Yes, chief, talo mo ako. Babalik na ako sa Katoliko. Decide now. Huwag na papabukas-bukas. Huwag kang magtupatumpik-tumpik. Eh, mali pala talaga ang pagkaintindi mo. So, ayan, laglag ka. Eh ngayon, dito sa Lefebvre. Lefebvre was excommunicated when you excommunicated outside of the Catholic Church. Kahit bawiin pa yan ng mga later pope, wala nang magagawa kasi patay ka na. Anong dahilan na binawi? Kasi para sa mga buhay. Ito rin, hindi alam to ng maraming CFD eh. Para sa mga buhay, para makabalik pa ulit sila, kaya tinanggal na. Kasi excommunicate mo naman yung mga anak, mga bagong pari ngayon. Kawawa naman. Eh, hindi naman alam ang issue. Eh, they are now subject to the Pope. Loyal na sila kay Pope Francis, Pope Benedict XVI. So tinanggal naman yun ni Pope Benedict XVI ng excommunication na ginawa ni Pope John Paul II. Yun yung kapangyarihan ng Papa ng Roma. In-excommunicate ng previous Pope, ako ngayon ang Pope, pwede kong tanggalin yun. Hindi mo pala alam, for the sake of the living, para for salvation. For kaligtasan. Gusto mo pala, may imperno lahat ng tao. Kaya Denmar, wala ka talaga dito. Kahit anong daldal mo dyan sa last 5 minutes mo, wala na, hindi mo na mabawi ito. No? Wala ka na patunayan sa 5 posts, nagturo ng heresy. Kasi ang pagpatunay mo dyan, it should also be proclaimed by the Pope and a council na heretical talaga. Yung inaccused na heretic, sila Formosos, Liberius, etc. Hindi nga yun dineklara ng magisterium eh. Mga protestante lang gumamit ng argumento. Ito, nagturo ng heretic. Ito naman na Papa, nagturo ng heretic. Who says? Mga protestante lang nagsabi. So, opinion nyo lang na ni Martin Luther, ni Denmar, opinion nyo lang yan. Wala kang patunay. You have to prove your assertion. Otherwise, fallacy of non-sequitur, it doesn't follow. Fallacy of assumption non probata. You only assume that heretical popes itong 5 after the Vatican Council 2. Pero you only assume without proof and evidences. Puro lang aligasyon, puro lang pamimintang. Bawal magbintang, Exodo 20:16. Nagsinungaling ka pa, tapos nagbintang ka pa, Exodo 20:16. So, tatay mo, John 8:44, ang demonyo, ang source of kasinungalingan. Gusto mo talagang ilihis kami. Manloko dito magsinungaling. Mantakin nyo sa tanong ko, ipipilit mo bang yung pagkasinungaling? Sakit mo, yes. Ipipilit mo talaga yung argumento mo na sinungaling. Lanta dito. So, paano ka ngayon dyan? Bugbog ka talaga dito, Brother Denmar. Wala ka na magawa. Ako pa sa'yo, minutes. Be repentant. Come back to the Catholic Church where there is still time. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang topic na patutunayan na lahat ng Second Vatican Council, popes ay heretic and schismatics. Your time start now, bro. Okay, yan. So, isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. No? Ayan. So, dito po mga kapatid ay makikita natin 3 beses natin tinanong si Alvin. 3 beses po natin siya tinanong si Alvin kung talaga bang agree siya na tinitake place at si Jesus mismo ang Papa sa lupa. Ayon sa statement ng Papa, nakakalungkot mga kapatid, 3 sunod-sunod na yes. No, sabi dito ni Pope John the 23rd, ito ay Vatican II popes. Ang sabi niya, only if they can be united to him can be men be saved, for the Roman Pontiff is a vicar of Christ and his personal representative on earth. No, according po yan sa homily niya sa Bishops and Faithful noong November 4, 1958, mga kapatid. So therefore, ito mga kapatid, sabi niya, wala daw maliligtas kung hindi makikipagkaisa sa Santo Papa. Tanda po ninyo mga kapatid, sa Biblia, isa lamang ang daan sa kaligtasan. Yun po ay si Jesus. No? Sabi naman ni Pope Paul VI, the successor of Peter is the sweet Christ on earth, to whom is owed filial love and obedience, because he who will disobedient to Christ on earth, who stands on the seat of Christ in heaven, will not share in the fruit of the blood of the Son of God, for he is the head and the principal of the faith. No, mga kapatid, ang Papa daw sa Roma, ang daan
sa kaligtasan, kung papaano tayo daw ay sumusuway sa Kristong nasa lupa, no? At ulo ng iglesia, ay hindi daw tayo maliligtas. Nakalulungkot mga kapatid yung posisyon ni Alvin, no? Bakit? Kasi ito palang kanyang pope, nagki-claim talaga na siya ay si Jesucristo mismo na tagapagligtas, no? Nakakalungkot, pinalitan niya na si Kristo bilang ulo ng iglesia, pinalitan niya. Wala naman sa Bible na ganyan, no? Katulad dito, the Pope is the man on earth who represents the Son of God, who takes the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity, according kay Pope Paul II, no? So, Pope John Paul II. So, ito mga kapatid, patunay ito na ang Adventist hindi nagkakamali sa kanyang daladalang aral, no? Ang sabi dito sa Daniel 7:25, at siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan, no? Sabi dito, no, siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan. Hindi ba 'yan ang kanyang ginawa? Ano pa ang kanyang ginawa? At nilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, inkwisisyon, pinagpapatay niya yung mga Kristiyano, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, ang pagbabago sa Sabat, mga kapatid, no? Kaya ano ang sabi ni Apostol Pablo sa ganyang tao? Ikalawang Thessalonica 2:3-4. Sabi dito, mga kapatid, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat hindi na darating malibang maganap ang pagtalikod at mahayagan taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay sumasalungat na nagmamataas laban sa lahat na tinatawag ng Diyos o sinasamba, ano pat nauupo siya sa templo ng Diyos na ipinapahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. Mga kapatid, ang leader po ng tunay na iglesyang itinatag ng Jesucristo ay hindi po tulad ng Papa sa Roma na nagkiklaim na siya ay Diyos. No, manapa ang ating leader ay si Jesus, na siyang ating Panginoon. Kaya po tanggapin po ninyo mga kapatid at mga kaibigan naming Katoliko at kilalanin ninyo na si Jesus lamang ang tanging daan sa kaligtasan at hindi ang Santo Papa ninyo, mga kapatid, na siyang sinasabi ng inyong doktrina. Wala po yan sa Biblia at kayo po ay welcome sa tunay na pananampalatayang itong Adventista na nakasulat po sa Biblia. Muli po ang inyong pong lingkod, Brother Denmar Santiago. God bless you, mga kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng manonood at makakapanood pa dito, sa lahat na nag-comment sa lahat ng ating nasa live, YouTube channel, Facebook. Unahin natin si Brother Denmar. Bro, pasalamat bro. Una, maraming salamat. Una sa ating Panginoon, mga kapatid, na siya nagbigay sa atin ng mailantad ang mga kontradiksyon at kontrahang mga dokumento ng Simbahang Katolika. No? Iyan po ay ang ating purpose, isa sa ating purpose sa debating ito. May pakita sa inyo na mali po talaga ang kanilang dokumento. At ngayon, mga kapatid, pinasasalamatan natin ang ating moderator and the recorder, Brother Rasha, at sa kanyang platform. Hindi po yan bias sa moderator according po sa ating mentor, no? Yan, okay? So, at syempre yung ating mahusay at talaga naman tinitingalaan, Chief Apologies, International Debater ng Roman Catholic Church, Alvin Gitamundok, mga kapatid. Yan. So, makikinig po kayo sa kanya. Punto por punto, Ate Maria, makinig po kayo sa kanya, mga kapatid. Ha? Okay? So, pinasasalamatan din natin ang Advent Biblical International Ministry at ang ating mentor, Dr. Rocky Tulog, at ang ating partner sa ministry, Brother Fernando Bigamacho Jr., mga kapatid. No, para po sa mga sumusubaybay sa akin, meron po tayong FB page na Ayon sa Nasusulat Ministry. Ayon sa Nasusulat Ministry, araw-araw po yan from 8 to 9:30 p.m. po ang ating live broadcast. At sa aking YouTube, sa aking pangalan, Brother Denmar Santiago, or i-hashtag nyo lamang Ayon sa Nasusulat Ministry, lalabas na po yung aking YouTube channel, no? So muli po, mga kapatid, kayo po ay inihabilin sa ating Panginoon at naway naintindihan ninyo ang ating paglalakad ng ating pananampalataya na si Jesus ay namatay
Si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon, kaya't kaibigan, humanda ka, pabalik na si Jesus, mga kapatid. So muli po, mga kapatid, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Maraming salamat and God bless us all, mga kapatid. And Viva Iglesia Adventista del Septimo Dia. God bless sa ating lahat, mga kapatid. Okay, at syempre, ang pasasalamat din, Brother Alvin. Salamat sa Diyos. To God be all the glory, pro Deo et Ecclesia, Laos TV Domini, at sa ating Chief Admin, si Bad Rasha, for welcoming me here. Minsan na ako makapagdebate dito sa Rasha TV. Tapos, aking katunggali naman, si Bad Denmar. As your elder brother, Bad Denmar, alam ko, mayroon pa ring streak of your being a Catholic kasi you pronounce in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. That is a form, the sign of the cross, a Catholic prayer in Latin. So, ibig sabihin, there is still a chance that you will come back to the Catholic Church. But Denmar, always remember, sa lahat ng CFD at sa Katoliko sa buong bansang Pilipinas, the Chief Apologist welcomes you. He prays for you and hopes for the best for you, that you will come back to the Catholic Church and save your soul and the souls of all the traditionalists. Mga kapatid kong mga Katoliko, as I have always debated, hindi lang sa Denmar, sa ibang mga reliyon, pati na mga walang Diyos, mga atheist, mga pantheist, etc. I have dedicated my holy office of being your chief apologist. Palagi tayong ginagabayan ng Diyos at palaging matindi talaga ang katotohanan ng Diyos na walang makatutol sa ating Luke 21:15-17. Shout out sa aking mga supporters, ating mga RDM generals. Hindi ko na lang isa-isahin, pero yung mga kakilala ko lang talaga na very close to me, si General Chris Catris Bernabe, si General Ramon Mapalo Naol, mga RDM generals din makasama ko dito sa Cebu. At sa lahat ng mga Catholic defenders and Catholic apologists na nagbigay ng kanilang time to defend the Catholic faith, the CFD National Office, kasama ng ating mga spiritual directors, mga pari natin. Salamat sa inyong pagtangkilik, pagdepensa, pagtatanggol ng ating simbahang Katoliko. Our reward will be great until the time when Jesus Christ comes back again to take us to Himself. No? Ako naniwala ako tuloy kay Denmar na hindi na magtatagal, babalik ang Diyos. Kasi ilang taon na lang, siguro mamatay na ako. Babalik na ang Diyos sa buhay ko. So I am prepared already until this night. I'm already prepared. I hope every Catholic will be prepared to face Jesus on Judgment Day. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Good night. God bless. Hanggang dito na lang, Brad Rasha. Salamat sa iyo, Brad Rasha. Okay, Rasha TV, gusto din mo pasalamat sa lahat ng sponsor at lahat na naniniwala sa atin pa din. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV mga kapatid, dahil naka-live din tayo doon at dito sa ating Facebook, Rasha TV, Rasha Vista mga kapatid. Dito ako laging nagla-live sa profile ko. You can follow me mga kapatid. Wag lang kayong mag-add dahil puno na talaga yung friends ko. So mga kapatid, kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang magigiting na debatista na nandito, si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist and of course Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church mga kapatid.